Ephesians chapter 4 verse 29. Please turn with me for the meditation of the Word of God. Ang sabi po dito, anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. May the Lord bless the proclamation of His Word tonight. Nandito pa rin po tayo sa practical portion ng liham ni Apostle Paul sa mga taga-Efeso. Ang Ephesians po ay na-divide po into two. The first part is doctrinal and the second part is practical application of the doctrine. Ang Christianity is a practical religion. Nakikita po talaga ito sa ating buhay. So as a review po saglit mga kapatid, in verse 25 hanggang sa 32 ng Ephesians chapter 4, ay nilista po ni Apostle Paul ang 5 uri ng kasalanan na napabilang po sa lumang pagkatao, the old man, the old life. Una ay ang lying, pagsisinungaling. Pangalawa, sinful anger. Pangatlo, pagnanakaw. Pangapat, unwholesome words. At panglima, bitterness and resentment. And after this, ay binigay po ni Apostle Paul ang kung ano ang magfi-fill ng vacuum. Ang Ephesians chapter 4 verse 32 ay nagsasabi, at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. At magpapatuloy po ang practical message na ito hanggang sa chapter 5 kung saan inadmonish po ni Apostle Paul ang mga readers to become imitators of God. And so far, napag-aralan na po natin ang 3 uri ng kasalanan na napabilang sa old man. Nakita natin ang kasalanan ng pagsisinungaling, ng falsehood, ng pandaraya. At kinunclude po ni Apostle Paul that since this no longer characterizes the people of God, let us speak truth with one another. And then yung second category ay ang makasalanang galit. At ni-remind po tayo ni Apostle Paul na meron pong uri ng galit na makasalanan. At kailangan po nating iwasan. Meron ding galit na righteous. Actually, ang sabi po ni Apostle Paul, imperative po ito. Be angry kung kinakailangan. And yet, do not sin. So merong righteous anger, meron ding sinful anger. At ang pangatlo na kategorya ng kasalanan, yun ang tinalakay natin last Sunday, ay ang patungkol sa pagnanakaw. He who steals must steal no longer. At ang sinasabi po ni Apostle Paul, na bago po tayo niligtas ng Diyos, meron pong thievery sa ating puso na instinct. Meron tayong puso na mayabang at makasarili. Meron tayong puso na mahilig sa dishonest gain. But the Bible tells us that we now have a new heart, a heart of virtue, isang puso na binago ng Diyos. At kailangan po tayong maging masipag sa ating trabaho, matapat, at tayo din po ay mapagbigay sa kung ano ang ibinigay ng Panginoon sa atin. And all of these sins, mga kapatid, ay nagpo-point sa kapangyarihan po ng laman. Because by nature, actually, we are given over to falsehood, anger, and dishonesty. It is by nature ng taong makasalanan na selfish at hindi po natin ito matatakasan. Only the grace of regeneration can free us from our corruption. Ngunit ang ating flesh, na nandito pa rin tayo sa laman, may remaining sin at kumikilos sa ating laman, kinakailangan po talaga ito na i-mortify. Mortify the deeds of the flesh. And so we must strive against the flesh. At ngayong gabi, mag-focus po tayo sa pang-apat na kategorya ng kasalanan na binanggit ni Pablo dito, na napabilang sa old life, at dinescribe po ito ni Apostle Paul sa verse 29. And these are sins dealing with the unbridled use of our tongue. Yung paggamit ng ating dila na walang
control, unbridled. And actually, itong mga kasalanan na ito ay involved talaga yung dila. Simula pa nung verse 25. Di ba ang sabi sa verse 25, therefore laying aside falsehood, speak truth. So may kinalaman pa rin ito sa dila. Verse 26, be angry and yet do not sin. Now, sa galit natin na makasalanan, maring makapagbitiw tayo ng mga masasakit na salita. And we often express our anger through the tongue. And then verse 29, ito na po yung teksto natin ngayon, let no unwholesome word proceed from your mouth. Now sa verse 31, dila pa rin ang involved, mga kapatid. Lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. So dila pa rin ang involved dito. Ang sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 4, inulit na naman yung kasalanan sa dila. Ephesians 5:4, gayon din ang karumihan at hangal na pagsasalita o mga pagbibiro na di nararapat kundi ang pagpapasalamat. So, tingnan po natin ito. Itong pang-apat na kategorya ng kasalanan na pinaliwanag po ni Apostle Paul sa verse 29. And ang emphasis po talaga nito ay ang dila. At meron pong dalawang bahagi ang ating pag-aaral ngayong gabi dahil inexpress ito ni Paul sa parehong positive and negative. Una, nagumpisa po si Paul sa negative. Ang sabi po dito, let no unwholesome word proceed from your mouth. So this is negative. Ang positive exhortation, pangalawang punto, ang sinasabi dito, but only such a word as is good for edification, according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear. In other words, ang ating dila, maaring ito ay magiging wonderful source of blessing na nagsasalita tayo ng biyaya at saka encouragement sa pamamagitan ng ating dila, or kung hindi tayo mag-ingat, it can speak words that can bring great hurt and discouragement to other people. Kaya mag-ingat po tayo sa paggamit po natin sa ating dila. At naway tulungan po tayo ng ating Panginoon sa ating pagpapatuloy ngayong gabi. Dumako tayo sa unang punto, ang negative statement. Dahil unang binanggit po ni Apostle Paul ang negative. At ito ay sa pamamagitan ng pautos na pagsasalita. Ang sabi po ni Apostle Paul, anumang masasamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig. So hindi dapat lumabas sa inyong bibig. At hindi po natin maaring i-overestimate ang kahalagahan ng mga salita sa ating bibig. At dapat po nating tandaan palagi na may mga pagkakataon na mas mabuti na manahimik na lang po tayo. Meron pong virtue ng pananahimik kaysa sa ang lumabas sa ating bibig ay nakakapanakit at masama at hindi na para sa edification. There is a time na kailangan nating magsalita, mabubuting bagay, or even bagay na firm. But there is also a time na tayo ay tumahimik na lang kaysa sa makapagbitiw tayo ng masamang salita. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Ang sabi po ni Solomon po dito sa Ecclesiastes 3:1, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. So there's a time for everything. Pero sa verse 7, kabilang dito ang pananahimik. Ang sabi dito, panahon ng pagpunit at panahon ng panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. So sana nakita po natin na meron po talagang mga oras na mas mabuting manahimik na lang po tayo. Verse 3 ng Ecclesiastes chapter 5, atras tayo. Ang sabi dito, sapagkat ang panaginip ay dumarating na kasama ng maraming pasanin at ang tinig ng hangal na kasama ng maraming mga salita. So baka ay magiging foolishness ang lalabas sa ating bibig. So that it is really advisable that we will just keep silent.
Ang ating mga salita ay dapat po nating piliin ng mabuti. James chapter 1 verse 19. Please turn there. Santiago Kapitulo 1 versikulo 19. Ang sabi po dito, unawain ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. So you see, there should be restraint and self-control when it comes to the use of our tongue. Dahil kung tayo ay magsalita na or nakapagbitiw na ng salita, mahirap na po itong bawiin. Hindi na po ito maaring ma-recapture. And our words can cause great harm sa ating misis, sa ating mga anak, maging sa mga kapwa trabahante o trabahador sa ating kumpanya. Remember, ang konteksto po ng ating passage ay kinumpare po ni Apostle Paul ang ating former life with our new life in the Lord Jesus Christ. Yun po ang pinakatema sa verse 22 hanggang sa 24. Kinumpare. Now, ang dila ng taong hindi nakakilala sa ating Panginoon ay walang renda po yan unbridled. Yun ang dila. Sabi ni Santiago, ang dila daw ang pinakamahirap na bahagi ng katawan na ating i-control. Saan natin yan mababasa? James chapter 3 verse 2 to 8. Please turn there. James chapter 3. Ang sabi po dito mga kapatid, sapagkat tayong lahat ay natitisod sa maraming bagay. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa pananalita, ito ay isang taong sakdal, may kakayahang pigilan ang buong katawan. Kung tayo nga'y naglalagay ng mga preno sa bibig ng mga kabayo upang sumunod sila sa atin, ibinabaling natin ang kanilang buong katawan. Tingnan ninyo ang mga barko, bagamat napakalalaki at itinutulak ng malakas na hangin, gayon may napapabaling sa pamamagitan ng isang napakaliit na timon saan man naisin ng piloto. Gayon din naman ang dila ay isang maliit na bahagi, ngunit nagyayabang ng malalaking bagay. Tingnan ninyo kung paanong sinusunog ng maliit na apoy ang malalaking gubat. At ang dila ay isang apoy. Ang dila na kasama ng ating mga sangkap ay isang sanlibutan ng kasamaan. Dinudungisan nito ang buong katawan at sinusunog ang pag-inog ng kalikasan. At ito mismo ang sinusunog ng impyerno, sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga hayop na gumagapang at mga nilalang sa dagat, ay mapapaamo at napapaamo na ng tao. Pati ahas napapaamo Subalit ang dila ay hindi napapaamo ng tao, isang hindi napipigilang kasamaang puno ng lasong nakamamatay. So sana po mga kapatid ay pag-isipan po natin ito ng mabuti. Kailangan po nating i-control ang ating dila at nawa po ay tulungan tayo ng ating Panginoon. Christianity isn't just the ability to repress the words and control the tongue. Ang dila po mga kapatid ay mabilis na nagpapahayag sa kung sino talaga tayo at anong uring pagkatao meron tayo. Ang ating dila ay nagpapahayag ng mabilis kung ang ating puso ay punong-puno ng biyaya at pag-ibig. Matthew chapter 15 verse 18 to 19. Please turn there. Matthew chapter 15 verse 18 to 19. Ang sabi dito, ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso at siyang nagpaparumi sa tao. Sapagkat nagmumula sa puso ang masasamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi ng kasinungalingan at paglapastangan. At ang sabi po ng ating Panginoon ay mananagot tayo kahit sa mga careless na pananalita na lumalabas sa ating bibig. Mananagot po tayo sa araw ng paghahatol. All careless words. Matthew 12:36. Please turn there. Matthew 12:36. Ang sabi po dito, subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat. Now, hindi po sinasabi ng ating Panginoon na maliligtas tayo sa pamamagitan ng
pagkontrol ng ating dila. That's not the basis of our salvation. The basis of our salvation is by grace alone, through faith in Christ Jesus alone. Pero totoo po na isa sa batayan ng paghuhusga ng Diyos sa araw ng paghahatol ay ang mga walang ingat na mga pananalita na lumalabas sa ating bibig. At totoo din po na ang tunay na mananampalataya ay binigyan ng Panginoon ng bagong puso. Kaya kung ano ang laman ng ating puso na may biyaya at pananampalataya, ito po ang lalabas sa ating bibig. Matthew chapter 12 verse 37. Please turn there. Matthew 12:37. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay pawawalang sala ka, at sa pamamagitan ng iyong salita ay mahahatulan ka. So, ang utos po ni Paul sa passage na ito is that i-restrict po natin ang ating dila mula sa pananalita ng anumang pananalita na unwholesome. Pag-aralan po natin ang Greek language. Ang unwholesome dito, ang ibig sabihin is bulok, rotten, worthless, walang kabuluhan. Tumutukoy ito sa mga salitang walang kabuluhan. Mga salita na mas mabuti na lang sana na hindi lumabas sa ating bibig because they are so worthless and yet they flow so easily. At kakaunti lamang ang areas ng ating buhay na mas mahirap pa kaysa sa pagkontrolar natin sa ating dila. Ano-ano ba ang example ng mga unwholesome words? Let this message be practical tonight. Ano-ano ang example ng unwholesome words? Ang ating words ay unwholesome kung ito ay nagre-reflect sa kayabangan, nagpapahiwatig ng kayabangan and vain glory. Alam natin na ang pagyayabang ay ang pagsasalita ng pagpupuri sa ating sarili. Ang kayabangan, ito yung desire for attention and recognition. A desire na malaman ng ibang mga tao kung ano ang mga mabubuting bagay sa atin. Kung gaano tayo ka-wonderful, that's pride. At alam po natin ang mga tao na mayabang dahil sa kanilang conversation, ang kanilang sarili palagi ang bida. At ini-exalt nila ang kanilang accomplishment, ang kanilang family, ang kanilang tagumpay, and so on and so forth. Now, itong kasalanan na ito ay madali nating ma-detect sa iba. Di ba naaamoy natin ang mga mayayabang, nagyayabang, pero mahirap po itong i-detect natin sa ating sarili. Kung ang ating puso ay meron ng desire na pagmamayabang, talagang hindi natin ito madidetect. Pero ang iba, kung sa iba ay naaamoy natin ito kaagad. Ang mayabang ay matalas yung pangamoy sa kapwa mayabang. At hindi lang po ito spoken words. Ang ating technology ngayon ay nakapag-invent na ng maraming paraan na magmamayabang ang tao sa kanyang sarili sa pamamagitan ng social media. Twitter dati na naging X, ngayon ang Facebook. Now, maraming mga bagay na makikita din natin sa Facebook, yung mga gospel posts. Pero napakadali po para sa tao na gamitin ang Facebook para i-impress ang ibang tao patungkol sa mga good features na kanyang pinopost doon sa Facebook. At yung iba, ginagawang sumbungan ang Facebook sa kanilang mga reklamo sa buhay, sa kanilang mga pag-i-exalt sa kanilang sarili. These are actually examples of unwholesome words. Pakinggan natin si Martin Lloyd-Jones. Ang sabi po ni Lloyd-Jones, the obvious thing about Christian speech is that it is no longer selfish or self-centered. So, very categorical description of a Christian speech. It is no longer selfish or self-centered. The believer should never set out just to be admired or to be important or to be thought wonderful in conversation. Never. That is the old man. I'm reading Lloyd-Jones pa rin. Put it off. Stop it, says Paul. Have nothing to do with it. You have been brought out of that. Never put yourself forward.
or seek an opportunity for self-display. The word in English for self-display is ostentation or ostentatious display. It's to advertise the self. Now, isa pang uri ng unwholesome word na maaring lumabas sa ating bibig is yung mga pananalita na inilalaglag yung iba or sinasaktan ang iba. Alam niyo, ang dila natin, do not underestimate your ability and my ability na gamitin ang ating dila na para bang espada na nakakapanakit ng kapwa. And sometimes ay tinatago natin ito sa humor, sa joke na sarcastic. But the words are still painful. Nasasaktan na ang iba. And this includes gossip, slander, kahit critical spirit. Yung wala nang ibang nakikita kundi ang negative. They tear others down. Now, it doesn't mean to say na hindi na tayo maging vocal kung meron tayong hindi magandang nakikita. Pero kung ang nakikita natin ay puro negative na lang, lahat ng conversation natin ay patungkol sa mga negative nating nakikita, sa mga bagay-bagay, I tell you, kung yan ang ugali ng isang tao, most likely yan din ang kanyang pakikitungo sa kanyang wife, sa kanyang children. And that reflects a miserable heart. So, kailangan po natin na maging careful tayo na hindi natin tanggapin ang mga gossip, ang mga sumbong-sumbong, lalong-lalo na kung hindi pa nakausap ng tao ang na nagsumbong sa atin ang kanyang pinag-uusapan. Pwede nating sabihin na nakausap mo na ba siya? Kung hindi mo pa siya nakausap, huwag mo munang isumbong yan sa akin. Pwedeng ganon. Dahil ang Matthew chapter 18 ay malinaw na nagsasabi na kausapin mo yung tao. Another example of unwholesome word is yung nagsasalita ka out of anger. Nakita natin ang sin of anger sa verse 26. Sa galit, sometimes ay nakakapagsalita tayo ng hindi natin mabibigkas sana kung hindi tayo galit. Yun ang delikado. We say words that we intend to cut and tear at the other person. Ano pa ang example ng unwholesome words? Itong mga unclean, mga maruruming pananalita, vulgar speaking, mga off-color jokes. And minsan ginagawa ito ng mga tao just to gain attention. In order to gain attention, makikita natin ito sa chapter 5, mga kapatid. Or ang kasalanan ay idaan natin sa joke. Ginagawa nating joke ang kasalanan. Pinapagaan ang kasalanan. And that reveals a lack of understanding of the nature of sin na kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Kung ginagawa nating joke ang kasalanan, iniinsulto natin ang Diyos na namumuhi sa kasalanan. It also reveals a lack of comprehension of our own sin. So, ini-exhort po ni Apostle Paul na dapat nating i-consider ang impact ng ating pananalita. At yung mga tao na niligtas ng Diyos mula sa kasalanan, binigyan na ng bagong buhay, kailangan talagang maging careful tayo sa paggamit ng ating dila. We should seek to speak less and listen more. Kaya nga, binigyan tayo ng dalawang tenga at isang bibig lang. Ibig sabihin, mabilis tayong makinig, mabagal po tayo, marahan po tayo sa ating pananalita. And we don't always have to speak everything that is in our minds. Sa totoo lang, hindi natin kailangang i-express ang lahat ng nasa isipan natin. And the same is also true sa ating mga social media posts, ha? Hindi natin kailangang i-post ang lahat ng ating saloobin sa Facebook. For what? Ginagawa natin sumbungan ng Facebook, virtual sumbungan, and then hihingi tayo ng validation sa iba by their comments and likes and reactions. That's childish. That's pride. That's ostentation. That's display. At kailangan po talaga natin ang biyaya ng Diyos para dito. Pakinggan natin once again si Martin Lloyd-Jones. Ungodly people talk too much. They talk without thinking. They are always
talking. If you sit in a public room, you will find that there is this constant chattering, and it is always characteristic of the ungodly. Probably we have not all realized that Christian people do not talk as much as non-Christian people. Yun ang sinasabi ni Martin Lloyd-Jones. Well, that's his observation na dapat ma-realize natin ng mga Christians daw ay hindi talaga nagsasalita ng labis-labis kaysa sa mga non-Christian people. Pero ang mga Christians ay kailangan talagang matutunan natin ang biyaya sa pag-control ng ating dila. And we often cannot control what enters into our minds. Diba? Minsan, hindi talaga natin makukontrol kung ano ang pumapasok sa ating isipan, but we can control how we process it. Kung ano ang nakapasok na sa ating isipan. And this demands the renewing of our minds. Renewing of our minds. Kailangan talagang mabago ang takbo ng ating isipan. Ephesians chapter 4 verse 23. Please turn there. Ephesians 4:23. That you be renewed in the spirit of your mind. And then we have the classic text of Romans chapter 12 verse 2. Please turn there. It's all in the mind. The battle is actually in the mind. Ang sabi dito, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Yun po ang unang punto, ang negative injunction. Pangalawa, positive injunction. So hindi lang negative, na dapat wala na yan. Hindi lang negative ang binanggit ni Paul, kundi positive din. Ang sabi ng second part ng Ephesians 4:29, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. So ang sabi po ni Apostle Paul, ang ating ipalabas sa ating bibig ay yung mga mabubuting bagay para sa edification, pagpapatibay. Now, kahit mga Christians ay nagsasabi din ito kung wala ka man lang magandang sasabihin, tumahimik ka na lang. So, dapat ang lumalabas sa ating bibig ay para sa edification, building up. Ang building up po ay kabaliktaran yan siya sa pag-tear down. Ginamit po ni Apostle Paul yung salitang edification 4 times dito sa book of Ephesians. Sa chapter 2, verse 21, ang edification ay translate as building. Sa verse 12 ng chapter 4, ginamit ni Paul yung salitang edification na tumutukoy sa gawain ng mga pastor na nagtuturo para tumibay ang banal na mga tao ng Diyos. Sa verse 16, ginamit po ni Paul yung salitang edification bilang duty po natin sa bawat isa na gamitin po natin ang ating gift so that the body of Christ might be built up. Ito yung nasa Ephesians 4:16. Na sa kaniyang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid, ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi, ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. And then, we have it here in verse 29 ng Ephesians chapter 4. Ang ating mga salita ay dapat magamit para sa pag-build up at hindi po sa pag-tear down. Pero, merong qualification si Paul. According to the need of the moment. Di ba nasa verse 29 yan? According to the need of the moment. Kahit positive man yung lumalabas sa bibig mo, but if it is not according to the need of the moment, baka ay nakakapanakit pa rin yan kahit mabuti ang lumalabas sa bibig mo. So sometimes it really requires discernment. Kung kailan dapat ipalabas natin sa ating bibig ang mga bagay-bagay. For example, times of sickness, times of death, grief, di ba? Death, loss of a loved one. Naku, mas mabuti na hindi ka na lang magsalita. Samahan mo na lang yung nagdadalamhati.
'Di ba? Ang sabi ng ni Job sa kanyang tatlong mga kaibigan, what a miserable comforters you are. So, ang kanilang motive was to comfort Job, pero dahil sa kanilang pagsasalita na dapat lang sana silang tumahimik sana, nauwi sa pagtatalo. When you try to minister to a person na nasa matinding pagdadalamhati, it would be best if you will limit your words and increase your sympathy. Increase your sympathy sa tao. And be very careful with what comes out of your word. Kasi kahit positive yan, baka hindi yan according to the need of the moment. Dapat ang ating encouragement ay napaka-timely. Iyon ang sinasabi ng Proverbs 16:24. Please turn there. Proverbs 16:24. Ang sabi po dito, ang kaaya-ayang mga salita ay parang pulot-pukyutan. Katamisan sa kaluluwa at sa katawan ay kalusugan. Kaaya-ayang pananalita. Timely words. We are actually selfish by nature. At iniisip natin ang ating sarili at ang ating pangangailangan kaysa pangangailangan ng iba. Now, Paul is reminding us na ito po yung ating ugali before. Before tayo binago ng Diyos. But we must now put off the old self and put on the new self. Kung ang regeneration ay nagbabago po sa atin instantly, upang ang old man ay wala na po talagang influence sa atin, kung nagbabago ang regeneration sa atin instantly, wala na talagang influence ang old man, hindi na kailangang isulat ni Paul itong mga salitang ito. Pero hindi po yan ang itinuturo ng Biblia. The Christian must continually strive to put off and put on the new. To put off the old and put on the new. Kinakailangang matutunan po natin na ang ating kilos, tayo ay magiging mabiyayang mga tao. And ang utos po ni Apostle Paul ay higit pa kaysa sa pag-iwas sa mga salitang nakakapanakit. Kailangan din po nating matutunan ang pagsasalita ng mga statements na nakakapag-build up. As Christians, hindi dapat mag-engage tayo sa idle words. Idle words, yung mga words na walang purpose. Kailangang matutunan natin ang biyaya ng silence at times. At times, we need the grace of silence. Ang utos po dito is ating iwaksi ang anumang unwholesome words at palitan po natin ito ng edifying words. And this is a very serious command. Hindi ito suggestion ni Apostle Paul. This is God commanding us through the Apostle Paul that we should build up one another with our words. Kinakailangang mabago ang takbo ng ating pag-iisip. Kailangang hindi tayo mag-focus lamang sa ating pangangailangan at sa ating gusto, sa ating satisfaction. No, ang ating orientation is others, the brethren in the church, out of love. Philippians chapter 2 verse 3 hanggang sa verse 4. Ang sabi po dito, Philippians 2, 3 and 4, huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kaniyang sariling kapakanan, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kaniyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. So meaning to say, selfless. Diba? Selfless. We are sensitive sa pangangailangan din ng iba. Meron tayong kapatid ngayon na kailangang mag-undergo ng operation sa Tuesday. Kung merong mga extra na pagpapala na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin, ay dapat tayong mag-extend. Mag-extend ng tulong, mag-extend ng prayer, ng encouragement. Kaya i-take note po natin ang mga prayer items sa tuwing pulong panalangin. And we include them in our personal prayer, mga kapatid. Because we are commanded by God to carry one another's burdens.
ang ating iglesia ay nagfa-function with a great amount of work from a large number of individuals. May finance team po tayo sa church. May mga diakono po tayo. Meron pong mga Sunday school teachers. Kailangan po nila ng ano din, words of thanksgiving para sa atin, mula sa atin, sa mga ministries na kanilang ginagampanan. Words of encouragement. Ang pagiging Sunday school teacher, mahirap din yan. Yung mga ginagawa sa loob ng iglesia, kahit yung paglilinis ng pinagkainan natin, paglilinis ng CR, this is something na kailangan gawin ng lahat at kailangan din nating pasalamatan ang mga gumagawa nito. At ang isang paraan ng pasasalamat is tumulong din. Tumulong din. So, careful ba tayo na nag-express tayo ng appreciation? Hindi yung appreciation na ibuboost natin yung ego, but recognition sa ginagawa ng isang tao. Tayo ba isang gracious na iglesia? Kahit ang gospel, dapat gracious po tayo na banggitin natin ang gospel at an appropriate time. Kung ang tao ay lasing, kung ang tao ay wala talaga sa magandang timpla, it would be good na i-hold muna natin ang ating pag-proclaim ng gospel sa kanya. At baka ay, di ba kinanta natin kanina, are you preaching Jesus with your life? Baka sa oras na yan, hindi appropriate yung word. Kailangan muna nating i-preach ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating buhay. Yun ang sinasabi. Kinanta natin kanina. Because a heartless gospel is a terrible thing. Kailangan po nating, baka kailangan magdasal muna tayo. We need to weep over the condition of the lost. We need to be gracious in our use of our tongue. We need a Christ-like heart and a Christ-like tongue. Ang sinabi po ni Isaiah sa Isaiah chapter 50 verse 4. Please turn there. Isaiah chapter 50 verse 4. Binigyan ako ng Panginoong Diyos ng dila ng mga naturuan upang aking malaman kung paanong aalalayan ng mga salita ang nanlulupaypay. Siya ay nagigising tuwing umaga. Ginigising niya ang aking pandinig upang makinig na gaya ng mga naturuan. So, aalalayan daw tayo ng Panginoon kung paano kausapin ang mga nanlulupaypay. That I should know how to speak a word in season to him that is weary. So ang pinakapunto ni Apostle Paul sa portion na ito is that we need to talk like Christians. Ang ating pagsasalita bilang mananampalataya ay merong malasakit sa iba. And remember, ang pinakatema po ng Ephesians chapter 4 actually is unity. This section, samantalang yung section na ito ay kinumpare po ng ang old man at saka new man. Pero remember, pinakatema po talaga nito ay ang pagkakaisa sa loob ng iglesia. It is in the context of unity. We must speak the truth with each other. Dapat hindi tayo mag-rest ng may galit pa sa ating puso sa bawat isa. Kailangan po natin na pagsikapan po mga kapatid so that we will be an encouragement to others. So, ang pinaka-tema po ng section na ito is that we must live like Christians. And here is the difference between a non-Christian and a truly Christian person na niligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Baliktarin po natin. If anyone is not in Christ, he is still an old creation. Old. Nananatiling magaspang ang kaniyang kilos, nananatiling sharp ang kaniyang dila, nakakapanakit, selfish ang kaniyang orientation. Hindi ganyan ang tunay na mananampalataya. Kaya kung yan ang naghahari sa puso ng isang tao, at siya, kahit siya pa ay nagpo-profess na siya ay Christian, at kung consistent talaga siya na ang kaniyang dila ay hindi dila ng isang Christian,
Kung consistent talaga, that is the characteristic of a person's life, maring hindi talaga siya tunay na Christian. Hindi talaga siya tunay na Christian. Dahil ang tunay na Christian ay meron pong bagong puso, meron pong bagong pagkatao. If that describes you, my dear friend, repent of your sin and turn to Jesus Christ alone para sa tunay na transformation ng ating buhay, ng iyong buhay, kaibigan. Gawin mo na ito ngayon, baka bukas ay huli na ang lahat. Tayo po ay manalangin. Salamat po, aming Panginoon, sa gabing ito, sa message ninyo. At nawa ay tulungan ninyo kami, o Banal na Espiritu, na may apply ang lahat ng ito sa aming buhay. I-sustain ninyo ang inyong iglesia at palaguin ninyo kami sa pag-iingat sa aming kinikilos, sa aming sinasalita, kahit sa kung ano ang pumapasok sa aming isipan, o Diyos. Help us. Help us. Nang aming salita ay seasoned with salt. Ang aming salita is according to the need of the moment, for edification, for strengthening of our weak brethren. Tulungan ninyo kami, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sa ating closing hymn, as an application sa ating narinig, let's sing, Take Time to be Holy. Take time to be holy. Take time to be holy, speak oft with thy Lord, abide in him always, and feed on his word. Make friends of God's children, help those who are weak, forgetting in nothing his blessing to see. Take time to be holy, the world rushes on. Spend much time in secret with Jesus alone. By looking to Jesus, like him thou shalt be. Thy friends in thy conduct his likeness shall see. Take time to be holy, let him be thy guide, and run not before him, whatever betide. In joy or in sorrow, still follow thy Lord, and looking to Jesus, still trust in his word. Take time to be holy, become in thy soul, each thought and each motive beneath his control, thus led by his Spirit to fountains of love. Thou soon shalt be filled